Dahil Oo. kung hiwalay ka sa ating Panginoon Kristo, sabi ng ating Panginoon Kristo, wala kayong magagawa. Oo. So, alin yung gagawin ng isang Kristiyano na pagka ikaw ay na kay Kristo? Oo. Siyempre, Yung gawang mabuti. yung gawang mabuti. Sinasabi yan sa Biblia, kapatid na Sani. Ano ba yung gawang mabuti? Basahin natin sa Efeso 2:10. Ang sabi sa Biblia, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Nakita mo ba, Sani? Hindi ba ikaliligtas yan? Lalakaran mo nga eh. Inihanda ng una upang ating lakaran. Gawang mabuti. Sa Kanya, hindi kailangan ng mabuting gawa para maligtas eh. Tatandaan natin, ang Kristiyano, ayon kay Kristo, kaya ka makakagawa dahil na kay Kristo ka. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. At ang isang puntong dapat nating maintindihan, yung natutunan natin kay kapatid na Soriano at kay kapatid na Daniel, na biblical, Brad Sani, yung na kay Kristo, kung hindi mag-iingat, pwedeng mawala yun. Pwede. Pwede. Pwede nga maputol yan eh. Oo. Dun sa puno. Oo, ubas pwede. Na ating Panginoon Kristo. Basahin natin. Ang sinasabi sa 2 Korinto 13:5, sabi ni Pablo, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. So yung na kay Kristo, kapatid na Sani, ayon sa Biblia, di ba? Pwede palang maitakwil yun eh. Pwede pa. Pag hindi nag-ingat eh. Ba't ka makakagawa ng mabuti? Dahil may Kristo ka. O ngayon, kung may Kristo ka, sitting pretty ka na, kahit ano na lang, magbubulakbul ka na. Hindi. Sabi ni Pablo, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Di ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Yung na kay Kristo, pwede pang maitakwil yon. Kapatid na Sani, kaya mali yung paniniwala mo na kaya kagagawa ng mabuti dahil ligtas ka. Hindi. Kaya kagagawa ng mabuti kasi sabi ni Kristo, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung may Kristo ka, makakagawa ka ng mabuti at mag-ingat ka. Kaya nga ang utos, siyasatin ng sarili. Subukin ng sarili. Bakit? Kasi pag naitakwil ka, mawawala din si Kristo sa'yo. Di ka na makakagawa ng mabuti. Kaya taliwas na taliwas sa paniniwala nila sa samahan nila eh. Na itinuturo nito si Willie Santiago eh. Kontrang-kontra dun sa nakasulat sa Biblia. Oo, napakamali. Alam mo, kita mo nakita na natin mga kababayan, nangongopya lang siya ng turo, yung 7 taong malaking kapighatian, kinopya niya, nahati sa 3.5 years. Tapos yung Mateo 17:1 hanggang 5, larawan daw ng mangyayari sa 1,000 years, kinopya niya rin yung Brad Sani. Tapos yung Israel daw, bukod sa, ipinag-iba niya yung system ng pagliligtas sa Israel saka sa iglesia. Ang iglesia di makakaranas ng malaking kapighatian, ang Israel lang. Nakopya niya rin, kitang-kita natin eh. Kinopya niya eh. Tapos eto ngayon, hindi kailangang gumawa ng mabuti para maligtas. Gagawa ng mabuti dahil ligtas na. Kinopya mo rin yan. Ano ba ang ibig sabihin ng kapatid na Sani sa Biblia? Naku po, pagka ganyan na klase ng tao na nangungopya lang ng aral at walang paninindigan, kapatid na Rodel. Oo. Walang pirming paniniwala o pananampalatayang itinuturo sa kanyang miyembro. Hindi marunong gumamit talaga ng katwiran na salita ng Diyos na nasa Biblia. Hindi niya kayang gamitin, Brad Sani, kasi at ang isang dahilan kaya siya nangongopya na. Wala na kasi siyang wala na siyang ilalabas eh. Bakit wala nang ilalabas? Alam nyo, natupad po sa kanya yung sinasabi sa Biblia. Sa sa Judas muna, 1:12. Ang sabi sa Judas, ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan kung sila'y nakikipagpiging sa inyo. Di ba dati kasama natin yan, kapatid na Sani, Kapiging natin yan. Di ba? Batong natatago. Hindi naman agad nagpakita eh. Ang tagal-tagal niyang kasama natin eh. Hindi niya sinasabi na sa kalooban niya, kontrang-kontra pala siya sa mga aral tinuturo ni kapatid na Eli. Oo. Ano nangyari sa kanya? Mga pastor na walang takot na pinasasabsab ang kanilang sarili. Mga alapaap na walang tubig. Alapaap na walang tubig. Ano nangyayari sa alapaap na walang tubig?
na tinatangay ng hangin. Ayan, o, tangay-tangay na siya ngayon ng hangin. Kasi nga, walang tubig eh. Walang Kaya tubig, natatangay magaan. yung alapaap. Di ba? Oo. Tangay-tangayan ng hangin. Kasi nga, walang tubig. Oo, Eh, at ano makahulugan nung tubig sa Biblia? Eh yung tubig, kapatid na Sani, yun yung aral eh. Di ba nasa Isayas yun? 55:10 hanggang 12, basahin po natin ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mga mangangain, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Larawan ng ulan o ng tubig, yung salita ng Diyos, kapatid na Sani. Pero ito, alapaap na walang tubig. Walang salita ng Diyos. Walang salita ng Diyos. Kaya wala kang mapiga eh. Nangungopia na nga eh. Tubig. Kasi alam mo, Tangayan na lang ng hangin, kapatid na Rodel. kasi miski sa literal, Brad Sani, hindi ka naman mangungopia sa exam kung alam mo sagot eh. Oo. Kasi mahirap yung nangungopia eh. Merong teacher na stricto, pag nahuli kang nangungopia, 0 ka na agad, kukunin yung Oo. test paper mo, mamarkahan kang ano eh. Mahirap yung mangopia eh. Kaya ka matutuksong mangopia kahit nakakatakot at baka mahuli ka. Wala ka na kasing alam na Wala ka isagot nang eh. Wala ka lang, bakit Wala ka nang ganun? maisip. Wala nang maisip. Eh kasi nga, alapaapan wikang walang tubig, tinatangay ng hangin. Ang sabi pa ni Pedro sa 2:17, ganito, tamang-tama sa iyo to eh. Mag-isip ka kung di tama sa iyo to. Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig. Yung alapaap kasi sa itaas yon, di ba? Ito naman bukal sa lupa naman to eh. Wala rin tubig. Kumbaga, sahod ulan ang tawag doon. Pag walang ulan, wala. Eh pagka may umihi, ihi ang masasahod. Eh walang tubig nga eh. Mga ulap na tinatangay ng unos na sa kanila'y itinaan ng kapusikitan ng kadiliman. Kaya ang dilim-dilim na ng mga pinagsasasabi, Brad Sani. Napakasalimot. Oo, tangay-tangay na siya ng unos, tangay-tangay ng hangin kasi walang tubig. Eh ano ba yung hangin? Ano ba Na ang hangin sa tumatangay Biblia? tumatangay dito sa mga pastor na ito na parang ulap at bukal na walang tubig. Basahin po natin ang Efeso 4:14. Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Yung pala. Yung palang hangin, aral pala yon. Aral. Yung aral na sinasabi sa ating nabasa, na aral sa pamagitan ng mga daya ng mga tao. Oo. Sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Kaya mali. Kaya maling-mali. Kasi aral na kamalian, tangay-tangayan itong si Willie Santiago. O, tinan mo. Natangay siya ng paniniwala ng mga theologists na ang malaking kapighatian ay 7 taon at hahatiin sa tag 3.5 years. Natangay siya nun. Natangay siya ng paniniwala ng mga theologists na ang malaking kapighatian hindi mararanasan ng iglesia, ang Israel lang ang makakaranas. Di ba? Natangay siya ng aral ng mga theologists na yung Mateo 17:1 hanggang 5, paglalarawan yun ng mangyayari sa 1,000 years. Biro mo yung istorya yon. At natangay ka na ng Baptist, ang tindi. Maraming aral na tumangay sa kanya na iba't ibang paniniwala. Inihahapay-hapay nga siya kahit saan, kapatid na Sani. At maghintay ka, matutuklasan pa natin kung saan galing yung mga iba-iba pang pinagsasasabing turo nito. Hindi galing sa iyo turo. Ibig sabihin, ito pong si Willie Santiago na nagpapanggap na Kapitan Basa, ito po mga kababayan, nangongopya lang ng kanyang itinuturo kasi wala siyang tubig kumbaga sa bukal. Kumbaga sa alapaap, wala siyang tubig. Isa siyang pastor na walang takot, sinasabi sa Biblia. Yan yun, kapatid na Sani. So, kayo na pong bahalang magsuma-suma at mag-analyze nung pong sinasabi nitong si Willie Santiago. At yung pong inyong mga narinig po kay kapatid na Rodel sa amin po, kung sino pong nagsasabi ng totoo. At alam niyo po kasi, kanya-kanyang kwento yan, kapatid na Rodel. Pero tignan po ninyo kung alin na mas credible na mga kwento. Kami po, hindi basta nagkukwento. Meron po kaming basihan na binabasa. Unang-una po, Biblia na salita ng Diyos. At ang isa sa naswertehan po namin ni kapatid na Rodel,
meron po kaming tagapagturo. Hindi kagaya ng tinuturo nitong si Santiago, itong si Willie Santiago, wala na kasi itong tagapagturo eh. Kaya kopya-kopya na lang. Okay. Ang naswertahan namin, may tagapagturo kami sa samahang ito na alam namin ang tinuturo totoo at credible ang sinasabi. Hindi po masasabing masamang tao dahil ginawan nga po siya ng mabuti. At yun ang paniniwala namin na nandito kasi yung sinugo ng Diyos. Yan, si kapatid na Eli at si kapatid na Daniel. So kayo na po bahalang mag-assist kung ano po ang totoo, kung sino ang nagsasabi ng katotohanan sa inyong pong mga narinig. Kapatid na Rodel. Amen po sa sinabi nyo, kapatid na Sani. Salamat po sa Diyos at meron pong kagaya ni kapatid na Soriano at ni kapatid na Daniel na kahit na ano pa ang isipin ng kahit na sino, ay matatagang kadoobang magturo ng buong katotohanang nasa banal na kasulatan. Hindi po kagaya nitong si Santiago ngayon na itiniwalag natin at ngayon nagpipilit na iportray ang kanyang sarili na isang pantas, nakakaunawa, binubukalan ng sari-saring kwento na walang kwenta, mga kababayan. Salamat po sa Panginoon Diyos at nananatili ang liwanag ng Espiritu Santo sa isip at puso ni kapatid na Soriano at ni kapatid na Daniel. At dahil doon, lagi po kaming aasa sa Panginoon sa kanyang awa na kahit ano pong paninira ang gawin ng mga taong ayaw ng katotohanan, ay mamamalagi pa rin po ang katotohanan ng Diyos na sasahimpapawid sa kanyang tulong at awa upang ito'y mapakinggan ng mga taong naghahangad ng katotohanan. Kahit ano pa sabihin ninyo, basta kami, nakasumpong kami ng mga mangangaral na nakakapagturo sa amin ng dalisay na aral na hindi kayang ituro ng pinagsama-samang lahat na bulaang pastor sa buong mundo, ibuhol mo pa itong si Kapitan Basa sa kanila na ngayon ay nangongopya sa kanila. Yun po, at ipagpapatuloy po natin yan sa ibang pagkakataon. Magandang araw po sa inyong lahat.